الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره دائما وأبدا. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يتوب علينا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون، هيا بنا نتناول سويا ونكمل ما تبقى منا من الدروس الماضية التي يمكننا أن نستفيد منها في حياتنا في هذه الحياة، لأن يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. Mga minamahal naming kapatiran sa Islam at sa lahat ng mga sumusubaybay sa mga videong ito, samahan ninyo kami sa mga sandaling ito sa pagpapatuloy natin sa mga kwento ng mga propeta tungkol sa mga naganap sa kanilang buhay, na ito ay siyang tunay na magbibigay sa atin ng aral sa ating buhay dito sa mundo. Dahil ang mga kwentong ito ay dapat lang may matututunan tayong aral. Dahil wala ang silbi ng kwento kung walang aral. Tama ba yun, bro? Pag ang kwento, pag walang aral, ano yun? Chismis yun. Oo, mga marites yun. Ang kwento na mabuti ay may aral. Sabi ng Allah sa Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Katotohanan sa kanilang mga kwento, at ito ay inuugnay dito ay ang kwento dito sa kwentong ating tatalakayin, ay ito ay mga aral ito sa mga taong pinagkalooban ng may tamang pag-iisip, na ginagamit nila ang kanilang tamang pag-iisip. Kwento sa Quran. Kung matutunghayan natin, mga kapatid, itong kwentong ating tatalakayin ngayon ay isa ito sa pinakamahabang kwento sa Quran. Pinakasikat din? Maari? O, tama, correct. Kasi kanina tinitignan ko, haba-haba ito, bro. Ilang page, more than 30 page or 20 page. Pero ang kukunin natin yung mga highlights, yung mga naganap na aral na magbibigay pukaw at aral sa ating buhay. At sino nga ba itong taong ito? O ang propetang ito? Tignan nyo ang mga kwento sa Quran. Yung kwento kay Propeta Isa, alayhi salatu wasalam, o si Jesucristo, doon sa kanyang kapanganakan, nung siya isanggol na nagsalita na. Hindi pa natin yan nakuha, inshallah kukunin natin sa mga susunod na mga araw. Itong kwento tungkol kay Propeta Yusuf, alayhi salatu wasalam, ay noong siya ay bata. Hindi ikwento yung kailan siya pinanganak, yung pagkapakanak sa kanya. Nakuha lang natin yung siya ay nanggaling doon sa kahit sa nanay niya, kay Rebecca, na anak sila ni Jacob. Tapos si Jacob, siya na rin yung Israel, at nakuha natin ng Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Sino nakakaalala? Alipin? Oh, very good. Israel. Alipin yung Israel. Alipin ng Diyos. Alipin ng Allah. So, ang Israel ay ibig sabihin ay Abdullah sa wikang Arabic na yon. Alipin ng Allah. So, kung titignan natin ang mga kwento na naganap kay Propeta Yusuf, alayhi salatu wasalam, napakalungkot.
Kasi, nakuha natin nung una, na siya ay itinapon ng kanyang mga kapatid doon sa balon. Tama? Tinalian pa siya. Tapos, binabantayan din pala nila na may dumaan na mga mangangalakal na padaan, kasi yun sa kapanahunan na yun ang mga trabaho ng mga yun, at papunta sila ng Egypt. So pagdating doon, nakita nila itong bata na napakaganda at kinuha agad ng mga mangangalakal at yung mismo mga kapatid niya, na minsan nagbabantay na sinabi nila na yan ay gulam namin yan, kasama namin yan, o alipin namin yan. Sipin mo, sarili mong kapatid, ganun ang sasabihin mo. At yan ay ibinibenta namin. Sa oras na yun, uso yung bintahan ng tao. Ang mga alipin. So, hindi pala bago itong ngayon na minsan mayroon ding binibenta ng mga tao ngayon. Iba na ngayon eh. Ang iba binibenta na yung katawan. Di ba? Iba ang panahon ngayon. Wali'audhu billah. Yun, ginagawang alipin. Ngayon, si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, ibinalita na niya o ipinabalita na ng kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kuya sa kanilang ama na mawalan ka na ng pag-asa, itay. Dahil siya ay nakain ng lobo o isang uri ng hayop sa disyerto. At ito nakita ninyo itong damit niya, na ang damit niya ay dugo pa, tapos talagang namatay na siya. Pero batid ng kanyang ama, ito yung mother instinct or father instinct. Minsan sa magulang, ang mga anak, wala kayong pwedeng magpagpakaila. Magsalita ka palang, ramdam na ng tatay mo, lalo na ang nanay mo kung nagsisinungaling ka o hindi. O mayroon kang problema na dinaramdam, wala. Nararamdaman niya ng mga magulang. Ngayon, si Yaqub, alayhi salatu wasalam, ay ramdam na niya na nagsisinungaling itong kanyang mga anak. Na pinagkaisahan nila itong kanilang kapatid na sabihin na patay na ang kanilang kapatid. So, ano ang aral dun? Bago tayo rito pumunta. Bakit nila yung ginawa? Dahil sa inggit? Selos? Oo. Inggit, selos. Ano pa? Huwag niyo kalimutan si Satanas. Dahil nandyan si Satanas sa tabi ninyo ngayon. Lahat tayo, araw at gabi, lagi nandyan. Nagwawaswas sa atin para sabihin na gumawa tayo ng kasalanan. So ito ay mga qadr. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari dahil bago pa tayo likhain ay mangyayari na ang lahat. Di ba? So, kapatid, anumang problema mo, anumang kasaysayan na dumaan na mas matindi at masidhi o masidhi pa na darating, lahat ito ay nasa kapasyahan at kapahintulutan ng Allah. Na mangyayari ang sadyang itinakda, na ang sadyang magaganap. Ngunit tanging mga aral lamang ang ating dapat mapulot sa mga bawat nangyayari sa ating buhay. Ngayon, naibenta na siya at dinala na siya sa Misra. Kila nasabi sa mga ibang kwento tungkol dito sa iba't mga reference ng mga kitab, 2 o ilang beses siya nabenta sa Egypt. Yung pagkasanggol niya, nung pagkabata pa niya. Bago hulihang na siya ay napunta doon sa kaharian ng Al-Azizul Misr. Si Fir'aun, hindi ko alam kung si Fir'aun, kasi ang sabi dito sa Quran, ang sabi nila ay si Al-Azizu Al-Misr. Ngayon, tinignan ko kanina, sino ba itong Al-Azizul Misr? Ayon sa mga ibang mga tarikh ng mga libro,
Ang pangalan niya ay si Butifar. Butifar. Very unique. For the first time in my whole life to heard a name like this. Butifar. Oh. So yun ang pangalan ng Azizul Misr. Ay, hindi naman Indiano. Indiano ba yung ganyan? Do it looks like sounds Indian, Ismail? Ang mga Indian, kihaliti kibay. Karla. Okay, so very very unique ang pangalan niya. Ngayon, balikan natin ang mga nangyari. Nakuha na natin yon kasi sa haba nito, walakad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratu Yusuf, al-aya 24. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walakad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih aw burhana rabbih kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Inshallah. Magandang aral dito mga kapatid. Bakit? Kasi una, ang aral dito sa tafsir ni Qurtubi, nabanggit niya at nasabi niya na noong si Yusuf ay nabenta na siya, na natira na siya sa edad na napunta siya doon sa kaharian ng Azizul Misr. Sino pangalan nun? Butifar. Mashallah, hindi niya makalimutan. Si Butifar, yung nangyari sa kanya, kapatid, ay binatang-binata na si Yusuf. Ayon sabi dito ay 18 years old, bro. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Nung ito na ay lumaki at binigyan namin siya ng mga hikmah. Yung hikmah, yun yung dunong, talino, kaalaman. At ito ay aming ipinagkakaloob, sabi ng Allah, sa mga taong mga mabubuti. Dahil bakit ba mabuti si Yusuf? Una mga kapatid, dahil lahat kung bakit siya paborito ng kanyang ama. Dahil siya ang pinakamasunurin sa kanyang ama. Totoo yan, bro. Kayo na nagkaroon ng mga anak. Isipin nyo ilan ang anak nyo. Kung sinong pinakamasunurin, pinaka nagmamahal, na totoo sa inyo. Yun ang malapit sa puso mo. Pararamdaman mo yan sa kahit sino, sa mga anak ninyo. So ngayon, hindi siya Swail, napakabuting anak sa kanyang ama, at gayon na lamang kung bakit itong si Propeta Yaqub ay mahal na mahal niya si Propeta Yusuf alayhi salatu salam. At hindi tama yung sabihin na dahil siya ay pinakagwapo sa kanyang mga anak. At mali rin na sabihin sa kahit sinong nakikinig ngayon o nanonood na dahil matalino ang anak mo, dahil siya ang pinakamaganda sa kanila o pinakamayaman sa kanila o pinakasikat at kilala sa kanila, siya ang mamahalin mo. Saan ko to sasabihin? Sa mga magulang. Don't ever treat your children to be biased or you have to be biased with them. You should be fair to them. Lahat yan pantay-pantay ang trato mo sa mga anak natin dapat. Kung sinong malapit sa puso mo lang yun. At alam yun ng Allah. At dapat din, ilingin mo sa Allah, yala magiging makatotohanan ako o makatarungan ako sa aking mga anak. Kasi bro, yun nga, sasabihin ko, ulitin ko, ang puso natin, hindi natin nakokontrol. Tama ba yun? Amir, ba't ka naman tumawa? Itaas ang kamay sa inyo kung sino ang nakokontrol niya ang kanyang puso. Yahya, kumusta ka dyan, Yahya Traveler? Wala.
Sa totoo lang, ang puso hindi mo yan makokontrol. Pagmamahal ng magulang sa mga anak, pagmamahal ng ama sa mga asawa, hindi mo pwedeng diktahan, sabihin mo sa puso mo, oy, puso ko, itong mahalin mo. No. Nandyan na yan. So ngayon, si Propeta Yusuf, alayhi salatu wasalam, nung napunta na siya doon sa kaharian ng Misr, sinabi ng Aziz sa kanyang asawa, Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Pakitunguhan ng mabuti ito. Itong ating binili na o gagawing ampun. Dahil sana at alam ko na ito'y magiging makabuti. Yan fauna. Makakabuti sa atin at magkakaroon tayo ng mabubuhay ang ating kaharian. Alamin ninyo na si Al-Azizul Misr at saka yung asawa niya, kilala niyo ba yung asawa niya? Si Zulaika. Masya Allah. Si Zulaika o Zulaikha. Zulaikha, khaf. Oh, kasi sa Maranao, memorize nila yung Zulaika kasi ang daming mga Maranao na si Kadi Zulaika. Di ba? May mga auntie ako dyan, Kadi Zulaika. Kasi maganda asawa ng isang hari. Di ba? Ngayon, si Zulaikha ay noong natira na si Yusuf doon sa kaharian na yun. Isipin nyo, bago siya matira doon, naghirap muna si Yusuf. Ibinenta, ginawa siyang alipin. Nahirapan siya. Hindi pa nakawento dito yun kasi sa ng mga oras natin. Tapos ilang beses pa siya nabenta hanggang sa bandang huli ay napunta siya sa kaharian. At dito natin matutunghayan na sabi ng Allah, wa kadhalika najzil muhsinin. Dahil sa mga hirap na pinagdaanan niya noon nung bata siya, ay napunta siya doon sa kaharian ng hari, Al-Azizu Misr. So nangangahulugan, may mga bagong oportunidad na kaganapan na mangyayari. At sa bawat oportunidad na mga biyaya na mangyayari, ay doon din sasalubong at sasabay si pagsubok. So anuman ang narating mo sa buhay, and this is the lesson of our life to all of us. Whatever the status you have attained in your life, always bear in mind, there is always a temptation and there is always a struggle. May tao na kilala ko, noong nandoon lang siya sa sweldo niya, 10,000, ang sarap-sarap ng buhay niya, ang ganda ng buhay niya. Hinihiling niya ma-promote, dumating sa 25,000, ang sweldo niya, ang dami niyang naging kalaban, nagkaroon siya ng stress, nagkaroon siya ng sakit, hanggat bandang huli, nauwi na siya. Hindi ko alam, nung kinukwento niya sa akin, nauwi na siya bro, maski zero balance pa, wala siyang nakuha sa mga claims niya. Kasi napagbintangan siya na may nangyaring anomalous doon sa kanilang kumpanya na hindi niya ginawa, pero siya ang napagbintangan. Tignan niyo yun. So may mga nangyayari sa ating buhay na gustong-gusto natin, na kaya pala minsan kung hindi dapat natin yun makamit dahil tama lang kung ano ka, kung ano ngayon. Kasi yun ang mabuti sa'yo. Kung ipilit mo yun at mangyari yun o tanggapin ng Allah dahil kasama rin yan sa pagsubok sa'yo, maari doon ang kapahamakan ng buhay mo. Nakukuha nyo mga kapatid ang punto rito? So anong pinaka-bottom lines? Ang pinaka-bottom lines ay maging makontento ka kung ano ka meron. Subhanallah. Napakaganda ng mga aral na naidudulot ng mga kwento sa bawat nangyayari sa mga propeta. So anong pagsubok na dumating kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam? Nagustuhan siya dahil sa pagmamahal. Tukso, layuan mo ako. Pero ang tukso, hindi mo siya nalalayuan dahil lumalapit siya sa iyo. Ha? Sinasabi mo, bro, tukso, layuan mo ako. Paano lalayo ang tukso? Hawak-hawak mo ngayon ang tukso. Di ba?
Hindi lang tukso sa sarili, tukso sa reliyon. Huwag kang magtanong sa mga eksperto. La ilaha illallah. Allah, mga kapatid, subhanallah, mga aral sa buhay. Kaya natin ito kinukwento kasi magbibigay ito pukaw, aral sa atin, sa mga nangyayari. So, sabi dito, sabi ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Siya, si Zulaykha, ay nahulog ang loob niya. Ayan. Ang sabi dito ng iba, hindi lang yung nalugi, yung seduced. You know the meaning in English, seduced? She seduced him. Ha? Naakit. Ayun. Mapang-akit ka kasi. Ha? Problema yan, bro. Ha? Naakit. Ano pa? Mayroon pang mas malalim tungkol sa naakit. Naumalig. Uy, magagandang term yan. Naumalig. Naakit siya. Natukso siya, nahulog ang loob niya sa kanya. Nag-init ang katawan sa kanya. Diretsuhin natin. Ganun yun. Lahat ganun yun. Bakit? Itaas ang kamay sa inyo ang hindi nag-iinit ang katawan. Malamig ngayon. Maski malamig ngayon, umiinit din. So, both, lahat, babae, lalaki, lahat nag-iinit. Waliyaudu billah. Wahamma biha, ang tafsir ng ibang mga pantas dito, natukso din si Yusuf. Allahu Akbar. Pero sabi dito, laula an ra'a burhana rabbihi, at kung hindi niya nakita ang mga sinyales ng pagiging propeta niya, ng mga ayat ng Allah patungkol sa kanya, kadhalika nusrifa anhu su, at dahil nakita niya yun, na oops, propeta ako. Hindi to dapat. Hindi ito bagay. Oo, nakakaramdam ako. Kasi tao ako na katulad ng mga kahit sinong ordinaryong tao na nakakaramdam, na hindi mapigilan minsan. Pero, sandali, dahil ako'y propeta. Allahu Akbar. Kadhalika nusrifa anhu su. At dahil dito, ipinakita namin sa kanya na hindi nararapat sa katulad ng mga propeta o kahit sinong mga matakutin sa Allah na gumawa ng mga hindi mabubuting gawain. Mga hindi mabuting gawain. Wal fahsya, ano yung fahsya? Malagaswang mga gawain. Kasama ang mga malaswang pananalita, mga malaswang paningin, mga malaswang paglakad-lakad. Kayo na mga babae na minsan na hindi matukso ang lalaki, kung bakit natutukso, hindi ko naman sasabihin lahat kayo, kasi may babae na maski hindi siksi maglakad, sinisiksin niya ang puwet niya, na pinisinisiksi niya. Naggrabe pa yung mga suot niya. Di ba, bro? So, ganun. Tukso yun eh. Natutukso tayo. At alamin ninyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pinakamatinding tukso na napag-iwanan ko sa ummah na ito, o maski sa mga nauna pa, ay dahil sa babae. Allahu Akbar. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati hasalat ala bani Israel kanat fin nisa. Katakutan ninyo ang mundo at katakutan itong mga babaeng ito. At alalahanin ninyo na ang una na ito ay nagpasira o naghiwalay o nawalan o nasira ang mga ng mga angkan ni Israel ay dahil sa babae. Matindi yan, bro. Kaya ang babae na Allahu Akbar, anong virus? Hindi naman virus. Yung virus sakit, di ba? Ano siya? Yung ano lang mapang-aliw. Su'ul fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dahil siya, si Yusuf, ang mga propeta at ang mga taong sumusunod sa yapak ng mga propeta, sila yaong mga innahu la-mukhlasin. Sila yung tunay na matutuo, na mukhlis, dalisay ang kanilang mga pananampalataya. Kaya, ang isang Muslim
Tunay na dapat lang na kung gusto mo sa sarili mo na tunay na maging matakutin sa Allah, unang dapat mong you need to rectify to yourself li islahi nafsika an takuna mukhlisan lillah. Maging ikaw ay totoo sa iyong pananampalataya. Tiyak na tigib ang iyong pananampalataya na walang pag-aalinlangan, walang pakitang tao, walang halo. Puro ang iyong puso. Sabi dito ng mga inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Saan ito? Sa suratul Al-Hajr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Iblis, ikaw na Satanas, na itinakwil ko at isinumpa ko, katotohanan ang aking mga alipin. Inna ibadi, katotohanan ang aking mga alipin, laysa laka alayhim sultan. Wala ka sa kanilang karapatan o wala kang lakas sa kanila na sila ay ilayo mo sa akin o sila ay malinlang mo sila dahil ang mga sifat ng aking mga alipin na ito. Ano sabi ni Iblis? Sabi niya dito sa ayat na ito sa suratu Sad, ibang ayat na naman to, وَبِإِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Ya Rab, tignan niyo ang aya. وَبِإِزَّتِكَ, sabi ni Iblis, o aking Panginoon, sa iyong kaluhalatian, sa iyong pagkadyos, lahat sila, la'agwiyannahum, sisiraan ko sila, lilinlangin ko sila, ilalayo ko sila sa iyo. Ajma'in, lahat sila, ang mga anak ni Adan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Minhum, yung iba sa kanila na mukhlis. Ibig sabihin, ang lahat ng alipin ng Allah, hindi lahat mukhlis. Kasi nasabi dito, minhumul mukhlisin, yung iba sa kanila na totoong mukhlis. So, doon nakapasa si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Puntahan natin ang kaganapan. Wastabakal bab, at ang pintuan ay nasarado. Walamma ishtaddat marawadatu imra'atul aziz li Yusuf alayhi salatu wasalam, arada ay yuhriba minha wa yabta'ida anha فأسرها الباب لينجو من كيدها لكن امرأة العزيز أخذت تجري خلفها لتدركه قبل أن يخرج فلحقته وشدته من قميصه من الخلف لتجيذ به إليها كي لا يخرج. سبحان الله. Ajib. Karib itong nangyari, ano? Hindi na mapigilan ang tukso na nangyayari doon sa palasyo. Dapat pala, pag may tukso na, iiwasan. Dapat, ang gagawin mo sana ay papaalisin mo, di ba? Sasabihin mo doon sa asawa mo, yang alipin na binili natin na kinuha mo, paalisin yan. Anong dahilan? Ayaw na ka mangutana. Ako ang reyna ng bahay. Alam ko ang nangyayari. Di ba? So, palisin. Pero hindi nangyari. Kasi ang tukso, maski ayaw mo, parang may bato-barani. Alam mo yung bato-barani? Magnet. Na ayaw mo, na bumabalik. Ayaw mo, na kinukuha mo rin. Yan. Ayaw, pero pakipot yan. Ganyan ang nangyari. So, lamma ishtaddat, noong dumating na sa matindi ang nangyayaring tukso dito, ang asawa ng Aziz al-Misra na nahulog na ang loob niya kay Yusuf, at si Yusuf alayhi salatu wasalam, alam niya at batid niya ang nangyayari. Nararamdaman niya. Bakit? Ang lalaki pag inaakit ng babae, hindi nararamdaman ng lalaki? Boy, tahimik na tahimik kayo, ah. Ha? Nararamdaman bro, di ba? Oo.
Mararamdaman mo yan. Ano ka? Anong alien? Hindi, ano ka? Manhid? Mararamdaman mo ba? Di ba? Bisag mga bading-bay na inaakit ng babae, maramdaman niya. Minsan yung bading magsasabi sa'yo, ay hindi ko yan type. Alam niya na inaakit siya. Nararamdaman yan. Pero, at nung ito'y naramdaman ni Yusuf alayhi-salatu-wasalam, siya ay lumalayo. Allahu Akbar. Bakit? Propeta. Bakit? Mga katangian ng mga taong matakutin sa Allah. Ang taong tunay na matakutin sa Allah, lumalayo sa tukso at hindi lumalapit. Hanggat dumating sa dulo na nasarado ang pintuan. Na corner. Ano ba tawag doon siya? Ano ba tawag doon? Nahantla siya, no? Nahant. So wala nang ligtas. At tumakbo si Yusuf, alayhi-salatu-wasalam, palabas ng pintuan at hinabol siya ni babae. Nung habulin siya, pero teka lang. Anyway, magigibang topic na naman. Ibang pumasok sa isip ko. Noong siya ay tumakbo na, hinabol siya ni Zulaykha at nahawakan sa likod. Anong napunit? Nakita mo? Masyaallah. Wastabakal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Correct ka bro, hindi mo nakita pero narinig natin at kinuwento sa Quran. Noong nasarado na ang pinto at nahabol siya at nahawakan ng kanyang damit, kamisahu, minadubor sa likod. Yani, kataat kamisahu minal khalf. Ay napunit ang kanyang damit sa likod. Matindi ang hawak. Siguro. Alfajaatu hindi siguro di sa gigil bro. Kasi tumatakbo ka, tapos ginanon lang yung damit mo, mapupunit talaga yung damit mo kasi tumakbo ka. Yun ang punto doon. Kayo talaga na mga judgmental kayo. Nag-judge kayo agad na sobrang tindi ni Zulaykha na gumamit ng damit. Hindi yun. Kasi yung pagbilis ni Yusuf na pagtakbo niya, inawakan niya sa ganun, tapos pinipilit niyang tumakbo, natural, mapupunit yun. Waqad jaa dito na nangyari. A'udhu billah. Wa jaa al-faraj. Dumating ang kaligtasan. Faqad jaa zawjuha fajaa ala ghairi maw'id. Dumating na nagkataon din ang kanyang asawa. Al-Aziz Al-Misr. Sino pangalan? Sino pangalan niya? Mashallah, si Fujibar. Nung nakita, nasa lubong niya mismo doon sa pinto, ano itong nangyayari? Ayan. So, nakita niya ang nangyayari, pero wala siyang mapatunayan na anong nangyari. Wa alfa sayyidaha ladal bab. Nagkatagpo sila sa pintuan. Fa'ala ragmin min annaha ahkamat ighlaq al-abwab illa annaha faja'a wajadat zawjaha amamaha wa taradat Yusuf. Wala siyang magawa nung ito ay magligtas na at nagkasalubong sila doon. Nakita na niya. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. Subhanallah. Tignan nyo nagkaroon na ng pangangatwiran dito. Anong pangangatwiran? Sabi dito sa Quran, sabi niya, sino ang babae? Ang isang riwaya ang nagsabi doon, yung mga kababaihan na nakasaksi doon sa palasyo. Ma jazaa'u man arada. Ano ang parusa ng tao na siya ay may ginawang karumal-dumal o hindi mabuti sa iyong pamilya o ikaw isang hari. Maliban na lamang na siya ay parusahan na ikulong. Ay yusjana aw adhabun alim o di kaya parusahan siya ng matinding parusa. Ang tanong ko, bakit hindi siya nagsabi na patayin siya? Di ba? Sa Islam, pag nangalunya ka, papatayin ka. Lalo na pag may asawa or whatever. Pero dito, ang sabi niya, kung ano yung nakita ninyo ng masama, ano kaya ang parusa? O ikaw, hari,
na may nagtatangkang hindi mabuti sa iyong pamilya. Katulad itong nasaksihan mo ngayon, nangyari. Maliban na lamang sa siya ay ikukulong o di kaya parusahan ng matinding parusa. Anong nangyari dito mga kapatid? Ito rin ang aral dito. Tayong lahat na nakikinig, pwede nating ipagtanggol ang sarili natin. Oo, naniniwala tayo na ang katotohanan ay mangingibabaw at malalaman din, pero minsan pag may oportunidad ka na magsalita ang katotohanan laban sa mga ibinibentang sayo, ipaglaban mong sarili mo. Mismo sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan nito, si Yusuf ay nagsalita. Alayhi salatu wasalam, qala hiya rawadatni an nafsi. Hindi man ako, siya mismo ang nag-akit at nag-umpisa at siya ang gusto niya akong patigilin. Hindi ako. Dinipensa ko sa sarili ko. Hindi. Hiya lati rawadat an nafsi. Siya ang nag-akit sa akin. Siya ang nagsimula. Siya ang gusto niya ako na may gagawing masama sa kanya. Kaya ako ay tumatakbo. Anong tumatakbo? Sabi ng Aziz. Patunayan, dumating ang saksi at dumating ang isang hakim doon mismo sa karya nila na nagsabi sila, ang isang saksi doon mismo sa naganap sa pangyayari, wa syahida syahidun min ahliha. Dumating ang shahid mismo sa pamilya ng Aziz o doon sa mga tao nila doon sa palasyo. In kana kamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Nagsaksi at nagsalita ang saksi doon sa hari ng Misr. Kung ang damit niya, tinutukoy niya na si Yusuf, ito ay napunit. Qudda min qubulin. Napunit ito sa likod. Fasaddaqat. Ibig sabihin, pag napunit ito sa likod, ay fasaddaqat na siya ay nagsalita ng katotohanan, wa huwa minal kadhibin. At siya yung kasama doon sa mga nagsisinungaling. Min qubul, yung qubul, yung harapan, hindi yung likod. Kasi sa sumunod na aya, ito ang sumunod. Kung ang kanyang damit ay napunit dito sa harapan, fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Hindi, tama yung interpretation ko. Tama yun. Kung ang kanyang damit ay dito sa likod ay napunit, katotohanan, nagsasalita ng katotohanan ng iyong asawa. At siya, si Yusuf, ay nagsisinungaling. Nakuha ninyo? Wa in kana kamisuhu qudda min dubur. At kung ang kanyang damit ay napunit dito sa likuran, fakaddabat wa huwa minas sadiqin. At siya, ang iyong asawa, ay nagsisinungaling. At siya, si Yusuf, ay nagsasabi ng katotohanan. Dalito kayo, hindi. Yung unang ustad sa harapan. Sa harapan. Yung pangalawa sa likod. Sabi niya, kung napunit sa harapan, sisinungaling si Yusuf. Wa shahidun shahidu min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Hindi. Sabi niya, kung napunit sa harap, napunit daw sa harap, at totoo sinasabing Zulaika. Yun. Tama. Ibig sabihin, very logical yun. Kung ang damit ni Yusuf ay dito sa harap, ibig sabihin, kung doon nagkaroon yung napunit, ay nagsisinungaling si Yusuf. Kasi si Zulaika, ipinagtatanggol niyang sarili niya at ayaw niya kay Yusuf na para mapunit yung harapan. Di ba? Pero ito sa likod, so nangangahulugan na siya ang pinilit.
Sabi dito, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, at noong napatunayan na nakita ng Aziz ang damit ni Yusuf ay doon nga sa likod nangyari yung pagkapunit nito, innahu min kaydikun. Katotohanan, sabi ng Aziz, ito pala ay kasama sa mga plano mo. Kasama ito sa mga nagpasira sa'yo. Kasama ito sa sinunod mo ang sarili mo. Ibig sabihin, napatunayan mismo ng asawa niya. Nadakip niya, na nakita niya ang katotohanan na nagkasala ang kanyang asawang babae. Sabi niya, inna kaydakunna azim. Allahu Akbar. Katotohanan, ang temptation, o di kaya ang tactics, o di kaya ang programa, o di kaya ang ginagawa ng mga kababaihan ay matindi. Matindi magplano. O sister, kasi sabi nila dito, mas matindi ang plano ng mga kababaihan kaysa kay Satanas. Bakit? Sabi ng Allah sa Quran, inna kayda syaytana da'ifa. Katotohanan, ang plano o temptation, paninira ni syaitan ay mahina. Kung sino ang naudyok ni Satanas ay yung tunay na mahihina. Dahil kung tunay ka na muklis at matakutin ka sa Allah, kakayanin mo ang syaitan. Pero ang babae, diyan ka hindi mo kakayanin ang sarili mo. Maski ikaw pa ay si ustad, si sheikh, si allama, si doktor. Wallahi, may isang sheikh na nagsabi, wallahi, sabi niya, pagkatiwalaan niyo pa ako ng pera, pagkakatiwalaan ako. Pero kung babae, hindi ko kakayanin. Dahil alam ko ang sarili ko. Alam ng tao ang sarili niya. Babae yun. At dito, sabi mismo ng Allah, ang inna kaydahun na azim. Katotohanan, ang mga ng babae ay matindi. Pero yung ni Satanas ay mahina. Dito mo makikita. Kaya si Satanas, nalong natutuwa pag lumabas si babae, na lumabas na ipinapakita niya ang kanyang aura. Pinapakita niya ang kanyang buhok, pinapakita niya ang itsura ng kanyang kaseksihan, at akala mo mayroon pang mga mahalimuyak na may mga perfume na pang-akit doon kay... Hindi ko alam kung sino na natutuwa si Satan. Sabi niya, mayroon na naman akong customer. La hawla wala quwwata illa billah. Innahu min kaydikun. Katotohanan, ito'y programa ni mo to. Ginawa mo ito. Sinadya mo ito, sabi niya sa asawa niya. Pero mga kapatid, may maganda rito na nangyari. Alam ko, nandyan na yung pagkain natin. Dito na tayo magkuan. Sabi dito, washaral khabar fil Madina. Ang balita, ang ginawa ni, sino yung Butifar? Ang ginawa niya, itong nangyari na balita, hindi ko to gusto na mapabalita sa buong kaharian. At ayaw na ayaw kong lumabas ang balita. Ikaw na saksi, asawa ko, Yusuf ako, tayo lang nakakalam. Ayaw na ayaw ko to. Anong sabi ng kanyang asawa? Istaghfiri li dhambik. Allahu Akbar. Kung siguro mapunta yun sa kahit sino, sa mga maranaw na yung iba na timbak, boom, patay na. Sino? Pusilon silang duha. Bisag sa kahit sino, kapag di ka makapagpigil. Ang sinabi niya, hindi ko to pwedeng ipabalita sa lahat, pero ikaw, asawa ko, magtawba ka sa Allah. At hindi niya pinarusahan sa katulad ng parusa kay Yusuf. Dahil ang pinarusa kay Yusuf, mga kapatid, dahil mismo rin si Yusuf, alayhi salatu wasalam, ay nagsabi sa Quran tungkol sa kanyang, yung parusa na ipaparatang sa kanya. Anong paratang na ipinaratang sa kanya? Ha?
Sabi niya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. O katotohanan, sabi niya, aking Panginoon, ang pagkabilanggo ko ay mas maigi at mas gusto ko kaysa sa anong paratang na ipinaparatang sa akin na hindi naman katotohanan. Isa sa mga pantas na narinig ko nung tinafsir niya ito, sabi niya, ang dila, dapat wag mo nang pangunaan, wag ka nang magsalita. Ibarat sa maranaw na lalanatagad, tuni kiyuma isiksar ka. Better na, dapat, kung ako yun, sasabihin ko, kung ako yun si Yusuf, sasabihin ko dun sa hari, kayo na po ang bahala. Ano ang ihusga sa akin? Di ba? Ano ang paratang na dapat iparatang sa akin kung ako'y nakitaan yun ng katotohanan? Pero ang totoo, sabi niya, ang ako ay ikalabuso ay mas mabuti sa akin. Yun nga, nakalabuso din siya. Kasi sinabi na niya ng pilantik na kanyang dila. Ang punto rito, mga kapatid, minsan ng dila, iniingatan yan. Huwag na huwag tayong magsalita sa hindi pa naganap na hindi mabuti kasi maaring mangyayari. At lagi magsalita ang dila ng mabuti dahil mangyayari ang mabuti. Kaya minsan din sabi ng mga pantas, pag nakakita ka ng panaginip mo, ikwento mo o sabihin mo, maghingi ng payo sa mga taong matakutin sa Allah o sa taong mahal mo, na pwedeng pag nasabi mo sa kanya, matutuwa siya at sasabihin niya sa iyo na maganda yan. Pero pag sinabi mo doon sa isang tao na hindi mo mahal at kalaban mo pa, sinabihan mo, sabi niya, na may final ka ng gari. Final ka na ngayon, final destination. Yan ang nakita mo, yan. So, ibig sabihin, pipiliin mo kung sino ang pagsasabihan mo ng kwento mo, ng mga nakita mo. Minsan may mga bagay na pwedeng sekreto at hindi dapat lahat sabihin. Sa mga mag-asawa din, minsan yung babae, asawa mo, sabi niya, sabihin mo lahat. Ako open lahat sa'yo, ikaw na limitado. Bakit ko sa'yo sasabihin lahat? Pag nasabi sa'yo na baka mag-away pa tayo. Di ba? So, may mga bagay na pwedeng sabihin, may mga bagay na pwedeng hindi sabihin. At ikaw din na babae, may sasabihin ka na wag mo sabihin kasi pag narinig ng asawa mo na patay kang bata ka. dumaan kayo, tapos sasabihin mong babae na ngayon pa yung mga ibang mga lalagyan, kauto si Kuan, sino yan? Yan na una yang na nagligaw sa akin, binigyan pa na ako ng ganyan. Sasabihin mo yun, harap-harapan ng asawa mo, bro? Anong mafe-feel mo? Are? Sige daw. Wala kang respeto sa akin. Hindi mo pa pala nakakalimutan yan. So, hindi dapat yun sinasabi. Dahil gusto mo lahat, gusto mo sabihin lahat. Oh, bad. That's bad. That's not good. Sino nagsabing mabuti? Pero kung ikaw, lalaki, sasabihin mo sa misis mo, alam mo, nakita ko rin yun na, ano yan, naligawan ko man yan. Patay bata ka rin ikaw. Hindi rin niya yun makakalimutan sa'yo. La hawla wala quwwata illa billah. Okay, mga kapatid. So, ano ang nangyari kay Yusuf alayhi salatu wasalam? Na ang siya ay mapunta sa kalabuso. At bago mapunta sa kalabuso, ang matinding kaganapan na nangyari ay maski gaano mo itago ang balita, kumakalat. Parang may amoy, nangangangamoy. Pinagkasunduan na nila na hindi pwede mangyari, pero ang nangyari, kumalat sa buong bayan. Sa buong karyan, labas ng karyan. Yung mga marites ng mga babae, grabe pala si Zulaikha. Mismo yung binili nila na bata na lumaki na mismo sa kanila at ito ay nagkaroon siya ng akid siya sa kanya. Ito, nangyari. Hindi mo mapigilan ng balita hanggat gumawa uli si Zulaikha ng plano at kasama sa mga plano na nung si Yusuf din ay napunta doon sa kalabuso, ang mga kaganapan na yan, inshallah, sa next week natin kukunin dahil oras na. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.